Nagsimula ang lahat ng mamatay ang paborito kong sampagita. Hindi lang basta bulaklak, kundi sagisag ng mga alaalang matagal nang nakatanim sa aking puso. Inihatid ako ng isang mamahaling itim na sasakyan papalayo sa Ipiranga, sa munti naming bahay na puno ng tawa at payak na pag-ibig. Ang bawat kurba ng kalsada ay parang punyal na humihiwa sa aking nakaraan. At sa bawat metro na lumalayo kami, nararamdaman ko ang paglamig ng hangin sa loob ng aking dibdib. Napakataas ng bakod ng mansyon ni Gabriel, hindi ko makita ang dulo. Nakalulula ang pagiging malaki. Para akong isang maliit na insekto na unti-unting lumalakad papasok sa isang ginintuang hawla. Tila yari sa ginto ang mga pintuan, kinikintab na marmol ang sahig at ang kisame ay parang abot langit. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, wala akong naramdamang init. Wala ang amoy ng kape na bagong timpla. Wala ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Tahimik, nakakapanindig balahibo. "Dito na po kayo titira, Aling Marlene," sabi ng driver habang inilalapag ang dalawa kong maleta sa grand lobby. 2 maleta. Iyon lang ang sumama sa akin mula sa buong buhay ko sa Ipiranga. Iniwan ko ang halos lahat. Iniwan ko ang hardin, ang mga kapitbahay na itinuring kong pamilya, ang mga alaala ni Ben, ang aking asawa. Salamat. Mahina kong tugon. Halos pabulong. Walang Gabriel, walang sumalubong. Isang matangkad at matipunong lalaki na may suot na uniforme ang lumapit sa akin. "Magandang gabi po, Madam Marlene. Ako po si Manong Ben, ang head security dito. Ipapakita ko po sa inyo ang inyong kwarto." Napakabait niya. Ngunit ang bawat salita ay parang nagpapaalala na isa akong bisita, hindi isang tunay na miyembro ng pamilya. Ang aking kwarto ay mas malaki pa sa buong bahay namin sa Ipiranga. May sariling banyo, may balkonahe na tanaw ang malawak na hardin. Pero bakit parang mas malungkot ako? Umupo ako sa gilid ng malaking kama. Hinawakan ko ang lumang litrato namin ni Gabriel noong bata pa siya. Nakangiti kaming dalawa habang nagpapalipad ng saranggola. "Anak," bulong ko, "napakalayo mo na sa akin ngayon." Bumukas ang pinto. Si Gabriel, matangkad, guwapo, at mukhang pagod. "Ma, nandito ka na pala," sabi niya, at niyakap ako ng saglit. "Salamat sa pagsundo sa akin, anak." Tugon ko. Sinubukang ngumiti. "Ay, hindi ako ang sumundo, ma. May emergency meeting kasi sa office. Pinuntahan ko kaagad ang driver, pero nauna na kayo. Minsan pakiramdam ko, mas mahalaga ang emergency meeting niya kaysa sa sarili niyang ina. Ayos lang, anak. Nakauwi na naman ako ng ligtas. Pasensya na, ma. Alam mo naman, hectic schedule." Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Naisip ko, siguro ganito talaga kapag milyonaryo. Nawalan ako ng gana. "Sige na, magpahinga ka na, ma. Bukas ko na lang ipapakilala sa'yo si Sofia." "Sofia?" "Oo, ma. Ang soon-to-be Mrs. Gabriel Lopez, ang aking fiancé." Hindi niya man lang nabanggit sa akin na engaged na pala siya. O siguro, nasabi niya, at nalimutan ko na sa dami ng kailangan kong iwan sa Ipiranga. Hindi ko na rin matandaan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ako, nang mag-isa sa napakalaking dining room, may narinig akong mga yapak. Isang babae ang pumasok. Matangkad, payat, at may mukhang parang inukit sa bato. Maganda siya, oo. Eleganteng tingnan sa kanyang sutlang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 itim na butas, walang kislap ng init. "Magandang umaga, Aling Marlene," bati niya. Ang boses niya ay matinis, pero nakabalot sa matamis na pilit. "Sofia," sabi ko, tumayo upang bumati. "Huwag po kayong tumayo, Aling Marlene. Ako na lang po ang lalapit." Lumapit siya at nakipagkamay kami. Ang lamig ng kamay niya, parang yelo. "Nabanggit ni Gabriel na nandito na kayo. Natutuwa po akong makilala kayo sa wakas."
pagkakabataan niya, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Salamat sa pagtanggap sa akin sa inyong tahanan. Tugon ko. Aba, Aling Marlene, hindi po ito aming tahanan. Ito po ay tahanan ni Gabriel. Ngunit dahil kayo ang ina niya, syempre, tatanggapin ko kayo. Ang bawat salita ay may dalang tago na kahulugan, parang may tinik. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako sa pasilyo papunta sa aking kwarto, narinig ko ang boses ni Sofia mula sa library. May kausap siya sa telepono. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Hindi ko sinasadya, ngunit narinig ko ang huling bahagi ng kanyang pag-uusap. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapahuli, sabi niya sa malamig at malalim na boses. Ang matandang babae na, yan ay hindi magiging hadlang sa mga plano ko. Kailangan lang ng kaunting pagpapaamo. Naglaho ang lahat ng init sa aking katawan. Ang matandang babae. Ako ba ang tinutukoy niya? At anong pagpapaamo ang sinasabi niya? Ang mga salita ni Sofia ay bumabagabag sa aking isipan buong gabi. Ang matandang babae na yan ay hindi magiging hadlang sa mga plano ko. Kailangan lang ng kaunting pagpapaamo. Binaliwala ko ito. Sinubukan kong isipin na baka nagkamali lang ako ng dinig o sadyang pagod lang ako at nagiging sensitibo. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging hindi ka nais-nais ay nanatili. Nagsimula ang mga maliliit na bagay. Isang araw, habang nagdidilig ako ng halaman sa balkonahe, biglang lumapit si Sofia. Aling Marlene, may magandang halaman po kayo sa Ipiranga, hindi po ba? Tanong niya na may matamis ng ngiti. Ay oo, Sofia. Marami akong tanim na orkidyas at sampagwita. Mahilig kasi ako sa halaman. Sagot ko. Magaling po pala kayo sa halaman. Pwede po bang kayo na lang ang mag-asikaso sa hardin? Palaging busy ang hardinero namin. Nagulat ako. Hindi naman ako hardinero. Pero ayoko namang tumanggi. Baka isipin niya na tamad ako. Sige anak, tutulungan ko na lang. Kaya araw-araw, nagsisimula akong magdilig, maglinis ng mga tuyong dahon at magbunot ng damo. Pagod na pagod ako pagkatapos. Isang araw, nakita ni Sofia ang aking lumang panyo na may burdang M na iniwan ko sa upuan sa hardin. Burdang gawa pa ni Ben noong kabataan namin. Aling Marlene, may naiwan po kayong basahan dito, sabi niya. At kinuha niya ito gamit ang dulo ng dalawang daliri na parang kadiri. Ay hindi yan basahan, Sofia. Panyo yan. Bigay pa yan ng tatay ni Gabriel. Ngumisi siya. Ganoon po ba? Pasensya na. Akala ko basahan. Ang luma na kasi. Pagkatapos noon, nawawala ang panyo. Hinahanap ko pero hindi ko na makita. Paulit-ulit na nangyari ang mga ganitong sitwasyon. Pagsasabihan ako ng mga bagay na tila compliments, ngunit puno ng pang-iinsulto. Aling Marlene, napakagaling niyo po palang maglaba ng damit. Halos hindi na lumalabas ang kulay. O kaya naman, kahanga-hanga po ang inyong galing sa pagluluto ng pagkain ng mahirap. Napakasarap po. Gabriel? Ay madalang ko na siyang makita. Palagi siyang nasa trabaho. At kapag umuuwi, si Sofia ang sumasalubong at nagpapanggap na napakabait niya sa akin. Hon, tingnan mo si Aling Marlene, abala sa pagtulong sa kusina. Napakasipag talaga ng mama mo. Ngumingiti si Gabriel. Salamat ma, ang sipag mo talaga. Hindi niya alam o ayaw niyang malaman. Isang hapon, inilabas ko ang lumang album ng litrato namin ni Gabriel. Nag-iisang kopya. Naglalaman ito ng mga alaala mula sa pagkabata niya hanggang sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Habang tinitingnan ko ang mga litrato, biglang pumasok si Sofia. Aling Marlene, ano po yan? Tanong niya. Litrato ng anak ko nung bata pa siya. Sagot ko. At ipinakita ko sa kanya ang litrato ni Gabriel na nakasuot ng graduation cap. Ay, ang cute naman. Sayang, hindi ako kasama. Sabi niya, at biglang kinuha ang album mula sa akin.
Sofia, ingatan mo yan. Mahalaga yan sa akin. Opo naman, anya. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang oras pagkaraan, bumalik siya sa aking kwarto. Aling Marlene, nakita ko po ito sa hardin. Naipit sa ilalim ng bato, sabi niya, at ibinigay sa akin ang album. Ngunit nang buksan ko, naglaho ang litrato ni Gabriel noong graduation. Ang isang pahina ay punit at tila sinadya. Sofia, bakit? Sino ang gumawa nito? Nako, ewan ko po, Aling Marlene. Baka nahulog lang. Sayang naman. Hindi ko na napigilan ang aking luha. Iyon lang ang litrato ni Gabriel na kasama ako sa graduation niya. Bumalik si Gabriel ng gabing iyon. Anak, ang litrato mo. Ipinakita ko sa kanya ang album. Nagulat siya. Bakit ganito, ma? Hindi ka ba nag-iingat? Hindi ko alam, anak. Bigla na lang nawala. Baka ikaw ang nagpunit, ma. Alam mo naman, minsan may mga bagay na hindi mo na maalala. Sabat ni Sofia na lumapit sa amin at yumakap kay Gabriel. Sofia, hon, kalma. Ma, ayos lang yan. Bibili na lang ako ng bagong frame at bago nating litrato. Hindi niya maintindihan. Hindi lang basta litrato ang nawala. Isang piraso ng aking puso ang nawala. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglilinis ako sa sala, nadatnan ko si Sofia na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Nakatingin siya sa akin na may kakaibang nangiti. Naglakad ako paakyat, dahan-dahan. Malapit na ako sa kanya nang bigla siyang magsalita. Aling Marlene, gusto niyo po bang subukan ang bagong floor wax? Ang kintab-kintab po, oh. At sa hindi ko maintindihan, may naramdaman akong kamay na humigit sa akin. Nadulas ako. Mabilis ang pangyayari. Nabitawan ko ang hawak kong dustpan at humawak ako sa rehas ng hagdan. Nasaktan ang aking kamay, ngunit salamat sa Diyos at hindi ako nahulog. Napakalaki ng hagdan, napakataas. Kung nahulog ako, baka nilingon ko si Sofia. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng isang malamig at walang awa na ekspresyon. Baka kailangan mo pang mas mag-ingat, Aling Marlene, sabi niya. Ang boses ay parang bumulong ng lamig sa aking tainga. Hindi lahat ng pagkakataon may sasalo sa'yo. Ang ngiti ni Marlene, ang pagtingin ng pagmamakaawa sa mga mata ng matandang babae. Nakakasawa. Naiinis ako sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang nanay ni Gabriel. Para siyang anino, sumusunod-sunod sa mansyon, pinapangunahan ang mga katulong, at nagpapanggap na siya ang tunay na may-ari ng lugar. Pero hindi. Ako ang magiging reyna dito. Ako si Sofia Imperial, at kukunin ko ang lahat ng sa akin. Magaling ang performance mo kanina, aking sinta. Sabi ko kay Gabriel habang naghahanda kami para sa isang charity gala. Sa bagay, matagal na rin naman akong sanay sa mga meeting at presentation. Pero iba pa rin kapag kasama ka. Sagot niya, at hinalikan ako sa noo. Nangingiti ako, ngunit sa loob ko, naiinis ako. Gusto ko siya. Gusto ko ang pera niya, ang pangalan niya, ang koneksyon niya, ang katayuan niya. Pero ang pag-ibig, isang malaking ilusyon lang yon. Huwag ka nang masyadong mag-isip, Hon. Dapat masaya tayo ngayong gabi. Ikakasal na tayo sa susunod na buwan. Magiging Mrs. Gabriel Lopez ka na. Dagdag niya, at hinawakan ang aking kamay. Nag-init ang aking puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kapangyarihan. Nagpaalam siya para kausapin ang kanyang financial advisor. Pagkaalis niya, agad kong kinuha ang aking cellphone. Kumusta na? May progreso ba? Bulong ko sa kausap sa kabilang linya. Miss Sofia, medyo nahihirapan pa kami sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa lumang bank account ni Mr. Gabriel. Mukhang mahigpit ang security. Sabi ng aking tauhan. Hindi ko tinatanong kung nahihirapan kayo. Ang tanong ko, may progreso ba? Kailangan kong malaman ang lahat ng assets niya bago maganap ang kasal. Lahat ng properties, investments,
At lalo na ang mga hidden accounts. Ayokong magkaroon ng anumang sorpresa pagkatapos ng kasal. Opo, Miss Sofia. Gagawin namin ang lahat. Siguraduhin mo. Alam mo naman ang mangyayari kapag hindi mo nagawa ang trabaho mo, hindi ba? Opo, Miss Sofia. Binaba ko ang telepono. Ang lahat ay dapat nasa ilalim ng aking kontrol. Kahit ang buhay ni Gabriel. At lalong-lalo na ang buhay ng kanyang ina. Pumasok ako sa study room ni Gabriel. Nakita ko ang isang folder na may nakasulat na Ipiranga Properties. Kinuha ko ito at binuksan. Mga papeles ng lumang bahay ni Marlene. Napakaliit, napakababa ng halaga. Pero bakit ganito? May isang dokumento doon na nagpapahiwatig na mayroon pa ring malaking halaga ng lupa sa Ipiranga na nakapangalan kay Marlene na hindi pa naibebenta. Isang malaking lupain na dating pagmamay-ari ng lolo ni Gabriel. Hindi alam ni Gabriel ito. Binigay ko sa kanya ang impormasyon na dapat ibenta na ang lupa sa Ipiranga dahil kailangan na ni Lola Marlene ng mas magandang retirement plan. Pero ang totoo, may balak akong ilipat ang lahat ng yon sa pangalan ko sa lalong madaling panahon. Kailangan ko lang ng kaunting manipulasyon. At ang matandang babae, isang hadlang lang siya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, kunwari akong nababahala. Hon, napansin ko, parang hindi na gaanong maganda ang pakiramdam ni Aling Marlene. Talaga? Bakit naman? Tanong ni Gabriel na nagbabasa ng dyaryo. Oo, Hon. Minsan, nakikita ko siyang tulala. Minsan naman ay parang may kinakausap na, wala. Baka kailangan niya ng mas profesional na pag-aalaga. Inilapag ni Gabriel ang dyaryo. Anong ibig mong sabihin, Sofia? Baka kasi, Hon, kailangan niya ng mas mapagkakatiwalaang lugar. Isang luxurious nursing home, halimbawa, para masigurong may mga nurses at doktor na palaging nakaalalay sa kanya. Nag-aalala ang mukha ni Gabriel. Pero Sofia, hindi ko siya pwedeng iwan. Siya na lang ang natitira sa akin. Hon, mas magiging maayos siya doon. Alam mo naman ang edad. At Hon, ikaw ang CEO ng isang malaking kumpanya. Paano kung magkasakit siya? Paano kung may mangyari sa kanya dito sa mansyon? Sino ang sisisihin? Natigilan si Gabriel. Hon, iniisip ko lang ang kapakanan ng mama mo. Gusto ko lang na maging ligtas at komportable siya. Hindi ba? Mas maganda kung nasa pangangalaga siya ng mga eksperto. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ngumiti ako sa loob. Kaya kong manipulahin si Gabriel. Pero si Marlene, hindi ko pa lubos na naiintindihan ang kanyang pagiging matatag. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan niyang mawala sa eksena. Naglakad ako pabalik sa aking kwarto. Habang iniisip ko ang mga susunod kong hakbang, nakita ko ang aking sarili sa salamin. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang isang maliit na box mula sa aking drawer. Sa loob nito, naroon ang isang pekeng brilyante. Yante na singsing. Kamukhang kamukha ng singsing ng aking engagement ring. Nagplano ako. Isang plano na magtatapos sa pagiging hadlang ni Marlene. Sa hapunan kinagabihan, habang kumakain kami, kunwari akong naghahanap ng kung ano. Ay nasaan na kaya? Bulong ko. Anong hinahanap mo, Hon? Tanong ni Gabriel. Ang aking engagement ring. Suot-suot ko lang kanina. Baka nahulog sa kwarto ko. Babalikan ko lang. Tumayo ako at dali-dali akong bumalik sa kwarto. Ngunit sa halip na sa kwarto ko bumalik, nagpunta ako sa kwarto ni Marlene. Palaging nakabukas ang pinto niya. Palagi akong nakakapasok. Alam kong lalabas siya para kumuha ng tubig. Mabilis akong pumasok sa loob. Binuksan ko ang kanyang lumang aparador at inilagay ko ang pekeng singsing sa bulsa ng kanyang suot-suot na paboritong pambahay. Mabilis akong lumabas at pagkatapos, nagsimula na akong sumigaw. Gabriel, ang singsing ko. Nawawala. Hindi ko makita. Nagmadali si Gabriel na pumunta sa akin. Hon, kalma lang.
Hanapin natin. Pero Gabriel, baka nawala yon sa kwarto ni Aling Marlene. Nakita ko siyang naglilinis doon kanina. Baka nahulog niya. Tumingin si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa. At sa bawat galaw ng aking bibig, lumalalim ang pagkakaiba sa kanilang dalawa. Ngumisi ako sa loob. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Nalaglag ang puso ko nang marinig ko ang sigaw ni Sofia. Gabriel, ang singsing ko. Nawawala. Hindi ko makita. Nagmadali akong lumabas ng kusina. Dala-dala ang tasa ng kape na ipinagtatapat ko lang para sa aking sarili. Nakita ko si Gabriel na patakbong pumunta kay Sofia na kunwari umiiyak. Anong nangyari, Sofia? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Gabriel. Ang singsing ko, Hon, ang engagement ring natin. Nawawala. Suot-suot ko lang kanina. Pero ngayon, wala na. Nagsimulang magpanik si Gabriel. Nagtinginan ng mga katulong. Nagbubulungan. May isang katulong na nakatingin sa akin at agad siyang umiwas ng tingin nang magtama ang aming mga mata. Isang malamig na kaba ang bumalot sa akin. Saan mo ba huling nakita, Hon? Dito lang, Gabriel. Pero nakita ko si Aling Marlene na naglilinis sa kwarto ko kanina. Baka nahulog niya habang naglilinis siya? Sabi ni Sofia at tumingin sa akin. Ang tingin niya ay parang libong karayom na tumutusok sa aking dibdib. Nahulog ko ang tasa ng kape. Basag. Sofia, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi makahinga. Naku, Aling Marlene, wala po akong intensyong masama. Pero kasi, baka lang po, sa dami ng ginagawa niyo sa bahay, baka nadampot niyo ng hindi sinasadya. Nanginig ang aking buong katawan. Huwag mong sabihin na iniisip mo na kinuha ko ang singsing mo, Sofia. Ma, ano ba yan? Galit na tanong ni Gabriel. Anak, hindi ko alam. Hindi ko naman kinuha ang singsing niya. Ngunit ang mga mata ni Gabriel ay puno ng pagdududa. Parang hindi niya ako pinaniniwalaan. Sige ma, kung hindi mo kinuha, ipakita mo. Baka nadala mo sa kwarto mo. Gabriel, hindi ko kinuha. Ma, gusto mo bang ipahamak si Sofia? Mahalaga sa kanya ang singsing na yan. Napaatras ako. Hon, kalma. Siguro, maghanap na lang muna tayo. Sabi ni Sofia, na lumapit kay Gabriel at hinawakan ang braso niya. Pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pananalo. Pumasok kami sa kwarto ko. Naghahanap si Gabriel, pati na rin ang dalawang katulong na ipinatawag ni Sofia. Nakahalungkat ang lahat ng gamit ko. Ang aking lumang aparador, ang aking mga damit, pati ang ilalim ng aking kama. Habang naghahanap sila, naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking likod. Si Sofia, nakatayo siya sa likuran ko, nakangiti. Aling Marlene, mukhang mahihirapan po tayong hanapin ang singsing nyo. Este, ang singsing ko. At bigla, may narinig kaming sigaw mula sa isang katulong. Sir Gabriel! Narito po! Nasa bulsa po ng damit ni Aling Marlene. Parang huminto ang mundo ko. Napatingin ako sa bulsa ng aking paboritong pambahay. Ang bulsang madalas kong paglagyan ng panyo. At doon, kumikinang ang isang malaking singsing. Ngunit may kakaiba. Parang hindi ito ang singsing na nakita kong suot-suot ni Sofia. Ang tunay na singsing niya ay mas malaki, mas kintab. Pero sa gulo ng isipan ko, hindi ko na masyadong napansin. Kinuha ni Gabriel ang singsing. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Paano mo nagawa yan? Niyakap ni Sofia si Gabriel. Hon, ayos lang yan. Siguro, hindi naman niya sinasadya. Baka napagkamalan lang niya na kanya. Ang mga salita niya ay parang lason. Gabriel, hindi ko kinuha iyan. Hindi ko alam paano napunta yan dyan. Masapat na. Siguro, mas mabuting manatili ka na lang muna sa kwarto mo. Kailangan kong makausap si Sofia. At sa kauna-unahang pagkakataon,
Naramdaman ko ang tunay na pagkakahiwalay, hindi lang sa pagitan namin ni Gabriel, kundi sa pagitan ng mundo ko at ng kanyang mundo. Para akong itinulak sa isang bangin at wala akong magawa. Niyaya ni Gabriel si Sofia na lumabas ng kwarto. Habang papalabas sila, nagtama ang aming mga mata ni Sofia. Ang ngiti niya ay isang ngiti na puno ng kapangyarihan at paghamak. Pinagdusahan ko ang gabi sa aking kwarto. Nag-iisa, napakatahimik ng mansyon. Pero sa loob ng aking puso, napakaingay. Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng pag-asa. Naisip ko ang mga sinabi ni Gabriel, ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ibig sabihin ba, hindi na niya ako pinaniniwalaan? Kahit kailan. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Ang aking mga mata ay nakapikit. May isang litrato akong nakita sa isip ko. Ang litrato ni Gabriel nung graduation. Hindi. Ang tunay na litrato ay kasama ako, nakatayo sa tabi niya, nakangiti. Hindi yung litrato na napunit sa album. Bigla akong bumangon. Tama. Noon, nang inabot ni Sofia sa akin ang album na napunit, may isang sandali na nakita ko ang singsing ni Sofia. Hindi ito ang singsing na yan. Ang tunay niyang singsing ay mas malaki. At ang design ay iba. Iyon ay kung hindi ako nagkakamali. Subalit, may nagawa pa ba ako? Huli na ang lahat. Ako ay isang matandang babae. Sino ang maniniwala sa akin? Pinikit ko ang aking mga mata. Isang butil ng luha ang dumaloy sa aking pisngi. Ito na ba ang katapusan? Ang matinding sakit ay humawak sa aking dibdib. Hindi ito mawawala. Hindi na. Napakabigat ng gabi. Ang mukha ni Mama na puno ng sakit at pagtataka. Ang galit na naramdaman ko nang makita ko ang singsing ni Sofia sa bulsa ng damit niya. Paano nangyari yon? Si Mama, manggongopya? Hindi ko kayang paniwalaan, pero ang singsing ay naroon. Kinausap ko si Sofia. Sinabi niya na baka nga hindi sinasadya, na marahil ay nag-a-acting lamang si Mama dahil sa kalungkutan at senility. Senility. Ang salitang yon ay parang isang tinik sa aking isipan. Pilit kong pinaniniwalaan si Sofia. Siya ang mapagmahal kong kasintahan. Siya ang magiging asawa ko. Ang foundation ng aking bagong pamilya. Pero may isang maliit na tinig sa likod ng aking isip na ayaw manahimik. Ang mukha ni Mama. Ang kanyang mga mata. Hindi ko pa nakita ang ganoong klaseng sakit sa mga mata niya. Kahit kailan. Kinabukasan, lumipas ang araw ng tahimik. Hindi bumaba si Mama para mag-almusal. Hindi rin siya nakita sa hardin. Tahimik ang mansyon, masyadong tahimik. Parang may nawawala. Nasa opisina ako, ngunit hindi ako makapag-concentrate. Ang mga numero sa screen, ang mga ulat, nagiging malabo ang lahat. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Mama at ang singsing. Sir Gabriel, sabi ng sekretary ko, may inumin po ba kayo? Wala. Salamat, sagot ko. Naisip ko ang bahay sa Ipiranga. Ang mga tawa ni Mama, ang amoy ng kanyang niluluto, ang mga payo niya. Anak, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Ang pera ay madaling nawawala, pero ang pamilya ay mananatili. Iniling ko ang aking ulo. Masyado akong naging abala sa pagbuo ng aking sariling mundo na nakalimutan ko ang pinakamahalaga. Umuwi ako ng maaga. Hindi ako pumasok sa main hall. Dumiretso ako sa kusina upang uminom ng tubig. Narinig ko ang mga boses mula sa laundry room. Kawawa naman si Aling Marlene. Hindi naman niya gagawin yon. Oo nga, halata namang gawa-gawa lang ni Ma'am Sofia. Narito si Sir Gabriel. Agad na tumahimik ang mga boses. Nagkunwari akong hindi narinig ang anuman. Pero ang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Gawa-gawa lang ni Ma'am Sofia. Nagkunwari akong naghahanap ng tubig sa ref. Pagkatapos, lumabas ako at naglakad papunta sa sala.
naroon si Sofia, nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magazine. Hon, ang aga mo yata? Tanong niya, na may matamis na ngiti. Oo, medyo pagod lang ako. Umupo ako sa tabi niya. Hon, may gusto lang akong itanong. Sa tingin mo ba, kaya ni Mama na gawin ang bagay na yon? Anong bagay, Hon? Ang kumuha ng singsing. Napangiti siya. Hon, alam mo naman minsan, sa edad, medyo nawawala sa sarili ang mga matatanda. Saka, baka nagandahan lang siya. Huwag mo nang masyadong isipin. Ang sagot niya, masyadong mabilis, masyadong madali, parang may mali. Pumanhik ako sa itaas. Habang papalapit ako sa kwarto ni Mama, narinig ko ang mahinang boses niya. Umaawit. Isang lumang kundiman. Ang paborito niyang kanta. Mahina ang boses niya at may halong lungkot. Hindi ako pumasok. Nakatayo lang ako sa labas ng pinto. Nakatayo ako doon ng matagal. Ang awit niya. Ang awit ng isang inang nagdurusa. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto siya sa pag-awit. Narinig ko ang mahina niyang hikbi. Nagpilit akong maglakad palayo. Pero ang aking mga paa ay parang may nakatali. Narinig ko ang pag-ubo niya. Kinuha ko ang aking cellphone. May tumatawag. Isang lumang numero. Ang aking lumang kaibigan, si Mang Tonyo, na kapitbahay namin sa Ipiranga. Gabriel, ayos ka ba, iho? Nakita ko ang balita. Mukhang may problema sa inyong mansyon. Mang Tonyo, kumusta na po? Wala po, ayos lang kami. Iho, may narinig akong balita tungkol sa ina mo. Mang Tonyo, huwag niyo na po masyadong intindihin. Ayos lang po si Mama. Pero Gabriel, may kakaiba kay Sofia. Noon pa man, may mga balita na tungkol sa kanya. Mga panloloko sa dating kasintahan at mga pagkuha ng ari-arian. Biglang bumigat ang aking paghinga. Mga panloloko sa dating kasintahan, mga pagkuha ng ari-arian. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na sinabi ni Mang Tonyo. Ang aking isipan ay bumabalik sa kwarto ni Mama. Ang singsing, ang balita ng mga katulong, ang pagbabago ng tingin ni Mama. Biglang may naramdaman akong humawak sa aking balikat. Si Sofia. Hon, may kausap ka? Tanong niya at ngumiti. Wala, Hon. Nag-iisip lang ako. Sagot ko at binaba ko ang telepono. Hindi ko siya tiningnan sa mata. Pagkatapos niyang umalis, dahan-dahan akong lumapit sa basurahan sa labas ng kwarto ni Mama. Nakita ko ang isang maliit na papel na nakita ko roon. Napunit, ngunit may nakasulat. Ang sulat kamay ni Mama. Kontray, kon kong, menyo kon. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mundo ay gumuho. Ang papel sa basurahan, ang sulat kamay ni Mama. Parang libong boltahe ng kuryente ang dumaan sa aking katawan. Kontray, kon kong, menyo kon. Ang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Ito ang dahilan ng kanyang pananahimik. Hindi siya galit. Hindi siya nagtatampo. Namimiss niya lang ako. At ako ang naging bulag. Ako ang naging bingi. Ang pag-uusap namin ni Mang Tonyo, ang mga bulungan ng mga katulong, ang kakaibang pakiramdam na matagal ko nang nararamdaman sa piling ni Sofia. Ang lahat ay nagsimulang magkabit-kabit. Para akong nagising mula sa isang mahabang panaginip. Ang araw ng kasal, napakalaki ng simbahan, napakagara ng dekorasyon. Ang mga bisita ay nakaupo, nakangiti, naghihintay sa happily ever after ni na Gabriel at Sofia. Ako nakatayo sa altar, nakabarong Tagalog na yari sa pinakamahal na tela. Si Sofia, papalapit. Napakaganda niya sa kanyang wedding gown, ngunit ang bawat hakbang niya ay parang nagpapalakas sa tibok ng aking puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangamba. Nasaan si Mama? Kanina pa ako naghahanap. Wala siya sa guest list, pero sinabi ko kay Sofia na imbitahin siya.
Nandoon na siya hon, nasa front row. Medyo nauna lang maglakad dahil matanda na, sabi ni Sofia kanina. Pero hindi ko siya nakita. Sa bawat hakbang ni Sofia papalapit sa altar, lalo akong nagdududa. Ang mga mata niya, may kakaiba. Hindi ko masabi kung ano. Nang makarating siya sa altar, hinawakan ko ang kanyang kamay. Napakalamig. Para akong humahawak sa isang estatwa. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay parang dumadaan lang sa aking tenga. Hindi ko maintindihan. Napaka-imposible ng lahat. Sa gitna ng seremonya, bigla kong naramdaman ang matinding kaba. Parang may mali. Tumingin ako sa paligid. Nasaan si Mama? Kung nandoon siya, dapat nakikita ko siya. Hindi na ako nakapagpigil. Mawalang galang na po, Padre, sabi ko, at humakbang papalayo sa altar. Nagulat ang lahat. Gabriel! Ano iyan? Bulong ni Sofia. Kailangan kong hanapin ang mama ko. Sagot ko. Naglakad ako papalabas ng simbahan. Hinabol ako ni Sofia. Gabriel, anong ginagawa mo? Anong sasabihin ng mga tao? Hindi ko alam, Sofia. Basta kailangan kong hanapin ang mama ko. Dumiretso ako sa mansyon. Binalikan ko ang aming bahay. Nagbabaka sakaling nandoon siya. Walang tao. Maliban sa mga katulong. Nasaan si Aling Marlene? Tanong ko sa isang katulong. Sir, hindi po namin alam. Kanina po ay nakita namin si Ma'am Sofia na hinila si Aling Marlene papunta sa isang kwarto sa taas. Ang aking dugo ay umakyat sa ulo. Saan? Sa lumang kwarto po sa dulo ng pasilyo. Yung palaging nakakandado. Dali-dali akong tumakbo paakyat. Tumakbo ako sa pasilyo. Ang lumang kwarto. Palaging nakakandado. Anong gagawin ni Sofia kay Mama? Doon. Nakita ko ang kakaibang bahid ng pula sa sahig. Hindi ko pinansin sa simula. Pero habang papalapit ako sa kwarto, lalong lumilinaw. Dugo. Nanginig ang aking mga kamay. Malapit na ako sa pinto. Narinig ko ang mahinang tunog. Parang may umiiyak. Parang may humihikbi. Pinilit kong buksan ang pinto. Nakakandado. Mama! Mama! Narito ako! Sigaw ko at pilit kong sinisipa ang pinto. Mama! Sagutin mo ako! Narinig ko ang mahinang boses mula sa loob. Anak! Tulungan mo ako! Humakbang ako paatras at sinipa ko ang pinto ng malakas. Basag ang pinto. At sa loob, nakita ko si Mama. Nakahiga sa sahig. Sugatan. Puno ng pasa. At ang kanyang mga mata ay puno ng takot at sakit. Mama! Sigaw ko at yumakap ako sa kanya. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa'yo? Umiling siya. Ang kanyang kamay ay mahinang itinuro ang direksyon ng pinto. Tumingin ako sa pintuan. At doon, nakita ko ang isang bagay na nagpakulo ng aking dugo. Isang lumang balabal. Ang balabal ni Sofia. At sa likod ng balabal, nakasabit ang isang litrato. Ang litrato ng aming kasal. May nakasulat sa likod ng litrato. Ang lahat ay sa akin. Hindi na ako makahinga. Ang lahat ng duda, ang lahat ng pangamba, ang lahat ng sakit na naramdaman ko, ang lahat ng sinabi ni Sofia, ang lahat ay nagkatotoo. Mama, bulong ko, patawarin mo ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa aking pagyakap, may naramdaman akong maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang kamay. Isang maliit na USB. Napakasakit ng bawat paghinga. Niyakap ko si Mama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at may bahid ng dugo sa kanyang noo. Mama, lalabas na tayo dito. Dadalhin kita sa ospital. Anak, ako. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Dali-dali ko siyang binuhat. Hindi ko na inisip ang kasal. Hindi ko na inisip ang mga bisita. Ang tanging mahalaga ay ang mama ko.
Habang pababa kami sa hagdan, nakasalubong namin si Sofia. Ang kanyang mukha ay nagulat. Ang kanyang wedding gown ay malinis pa rin, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Gabriel, anong nangyayari? Bakit ganyan si Aling Marlene? Tanong niya, kunwari nag-aalala. Ngunit ang aking mga mata ay nakita ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng takot at galit. Sofia, sabi ko, ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang nangiti ay nawala. Napalitan ng isang malamig at walang awang tingin. Ano ang pinagsasabi mo, Gabriel? Hindi ko maintindihan. Huwag ka nang magpanggap, Sofia. Alam ko na. Alam ko ang lahat. At sa aking kamay, hawak ko ang maliit na USB na nahulog mula sa kamay ni Mama. Nagulat siya. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi yan ang iniisip mo, Gabriel. Wala akong alam. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa pagbaba ng hagdan, bitbit si Mama. Nagmadali akong sumakay sa kotse at dumiretso sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, habang inaalagaan ng mga doktor at nurses si Mama, umupo ako sa isang sulok ng waiting area. Hawak ko ang USB, nanginginig ang aking mga kamay. Nag-aalangan ako, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Ikinabit ko ang USB sa aking cellphone. Bumukas ang isang folder. Sophia's Secrets. Ang una kong binuksan ay isang video file. Isang video na kinunan sa loob ng mansyon. Nakita ko si Mama, nasa kusina, nagluluto. At pagkatapos, pumasok si Sofia. Sinimulan niyang sigawan si Mama. Bakit ganyan ang luto mo? Hindi ba alam mong may allergy ako sa suka? Gusto mo ba akong mamatay? Tinapon niya ang pagkain sa sahig. Pulutin mo yan. Pulutin mo, Aling Marlene. At si Mama, umiiyak, lumuhod sa sahig at pinulot ang mga kalat. Nanginginig ang aking katawan. Nagpatuloy ang video. Iba't ibang araw, iba't ibang sitwasyon. Ang pagtulak ni Sofia kay Mama sa hagdan. Ang pagsigaw niya kay Mama sa harap ng mga katulong. Ang pagtapon ng mga gamit ni Mama. Ang pagpunit ng litrato ni Mama at ang huling video. Ang video na kinunan kanina. Narinig ko ang boses ni Sofia. Akala mo, Aling Marlene, mananalo ka? Hindi. Ang lahat ay sa akin. Ang mansyon na ito, ang pera ni Gabriel, ang pangalan. Lahat. At ikaw ay isang basurang matandang babae na walang silbi. Nakita ko si Sofia na sinasaktan si Mama. Sinabunutan niya. Sinampal. Itinulak. Hanggang sa nawalan ng malay si Mama. At pagkatapos, hinila niya si Mama papunta sa kwarto sa dulo ng pasilyo. At nilock niya ang pinto. Naiyak ako. Hindi ko na mapigilan ang aking mga luha. Ang sakit, ang galit, ang pagsisisi. Para akong sinasaksak ng libong kutsilyo. Ang aking Mama. Ang Mama ko na nag-iisang tumayo para sa akin. Ang Mama ko na nagtrabaho ng buong buhay niya para lang makapag-aral ako. Ang Mama ko na walang ibang ginawa, kundi mahalin ako at ako. Ako ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Ako ang bulag. Ako ang tanga. Dahil sa aking ambisyon, sa aking pagiging walang pakialam, hinayaan ko si Mama na masaktan. Narinig ko ang boses ng doktor. Mr. Lopez, ayos na po ang mama niyo. Stable na po ang kalagayan niya. Pero kailangan pa rin po ng matinding pag-aalaga at pagpapagaling. Pumasok ako sa kwarto ni Mama. Nakapikit siya. Ang kanyang mukha ay payapa. Pero ang mga alaala ng kanyang pagdurusa ay nanatili sa aking isipan. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mama, patawarin mo ako. Ang mga salita ni Mang Tonyo. Ang mga bulungan ng mga katulong. Ang pakiramdam na matagal ko nang pinipigilan. Lahat ay nagkatotoo. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko kayang manahimik. Tumayo ako. Kinuha ko ang aking cellphone. May isang numero akong kailangan tawagan. Sige.
Hello, Chief Inspector Cruz. Speaking. Sino po to? Ako po si Gabriel Lopez. Kailangan ko po ng tulong nyo. Kailangan kong mag-report ng kaso ng physical abuse at theft. At ang suspect po ay ang aking dating fiancé, si Sofia Imperial. Nanginginig ang aking boses habang sinasabi ko ang bawat salita. Ngunit may isang kakaibang lakas na naramdaman ko. Ang lakas ng katotohanan. Ang lakas ng pagmamahal para sa aking mama. Inilahad ko ang lahat. Ang mga video mula sa US, ang testimonya ng mga katulong, ang ebidensya ng pekeng singsing, ang lahat ng pananakit na ginawa ni Sofia kay mama. Nag-umpisa ang investigasyon. Mabilis ang mga pangyayari. Si Sofia ay hinuli sa airport habang pilit na tumatakas. Ang mga balita ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Ang CEO ng Lopez Group of Companies niloko ng sarili niyang fiancé. Ang kanyang ina, sinaktan. Napakalaking eskandalo. Ang mga dating kasamahan ko sa kumpanya ay nagtinginan sa akin na may pagtataka, may awa at may paghamak. Hindi ko akalain na mangyayari yan kay Sir Gabriel. Dapat kasi hindi na lang siya nagpadala sa pag-ibig. Sayang ang kanyang karera. Ngunit sa lahat ng iyon, wala akong naramdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang sakit na naramdaman ni Mama at ang matinding pagsisisi. Pumunta ako sa opisina kinabukasan. Nagsumite ako ng resignation letter. Nagulat ang board of directors. Mr. Lopez, sigurado ka ba rito? Ang kumpanya ay nangangailangan ng iyong pamumuno. Nakasiguro po ako. Ang pamilya ko po ang mas nangangailangan ng aking pamumuno ngayon. Binenta ko ang lahat ng aking shares sa kumpanya. Pinaghiwalay ko ang aming mga ari-arian ni Sofia. Ang mansyon, ang mga mamahaling sasakyan, ang lahat ng karangyaan na minsan kong pinangarap. Ibinenta ko ang lahat. Ang pera ay ibinigay ko sa mga charities at sa mga taong nangangailangan. Ang iba ay itinabi ko para sa pagpapagamot ni Mama at para sa aming bagong buhay. Ang aking mundo ay gumuho. Ngunit sa bawat pagguho, may bagong pagtatayo. Isang pagtatayo na nakabatay sa pagmamahal. Sa loob ng ilang linggo, nanatili ako sa tabi ni Mama sa ospital. Hindi ako umaalis. Ako ang nagpapakain sa kanya. Ako ang nagbabasa ng libro para sa kanya. Ako ang nagkukwento ng mga lumang alaala namin sa Ipiranga. Mama, naalala mo pa ba noong bata ako? Na muntik na akong malunod sa ilog. Tapos, ikaw ang sumagip sa akin kahit hindi ka marunong lumangoy. Napangiti ako. Ang tapang mo talaga, Ma. Ang boses niya ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng buhay. Anak, salamat. Bulong niya. Wala kang dapat ipagpasalamat, Ma. Ako ang dapat magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Isang hapon, habang hawak ko ang kanyang kamay, bigla siyang dumilat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak, Mama, anong kailangan mo? Ang iyong kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Salamat, anak. Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kapayapaan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mama, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Simula ngayon, ako ang magiging lakas mo. Tayong dalawa. Sa labas ng bintana ng ospital, nakita ko ang paglubog ng araw. Isang bagong simula. Hindi na ako si Gabriel Lopez, ang CEO. Ako na si Gabriel, ang anak ni Marlene. Ang anak na naghahanap ng pagbabago. At sa bawat piraso ng nakaraan na aking tinatapon, nararamdaman ko ang paglaya. Ang paglaya mula sa isang buhay na puno ng ilusyon at ang paghahanap ng isang buhay na puno ng totoo.
Ang unang araw ko sa Ipiranga. Napakasarap sa pakiramdam. Ang sariwang hangin. Ang amoy ng lupa pagkatapos umulan. Ang tunog ng mga ibon na umaawit sa umaga. Hindi ko na makita ang mansyon. Hindi ko na nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng araw sa aking balat at ang init ng kamay ni Gabriel na hawak ang aking kamay. "Mama, nandito na tayo," sabi niya at ngumiti. Ang kanyang nangiti ay iba na. Hindi na ito ang nangiti ng isang abogadong milyonaryo. Ito ang ngiti ng aking anak. Simple, tapat, puno ng pagmamahal. Ang aming munting bahay sa Ipiranga. Bagamat maliit, ito ay puno ng alaala. Dito ako lumaki. Dito kami ikinasal ni Ben. Dito namin pinalaki si Gabriel. Ang lahat ng pader ay may istorya. Ang bawat sulok ay may alaala. "Mama, medyo luma na ang bahay. Pero ayos lang. Aayusin natin to," sabi ni Gabriel habang inaalalayan ako papasok. "Hindi bale anak, mas mahalaga ang mga alaala rito kaysa sa anumang bagay." Tugon ko at ngumiti. Nagulat ako nang makita ko ang mga kapitbahay, si Aling Nena, si Mang Kiko. Ang lahat ay naroon, naghihintay. "Marlene, kumusta ka? Ayos ka na ba?" Tanong ni Aling Nena at yumakap sa akin. "Salamat sa Diyos, Nena. Ayos na ako." "Kawawa ka naman. Naririnig namin ang nangyari. Pero buti na lang at narito na ulit kayo." Niyakap ako ng lahat. Ang init ng kanilang mga yakap ay parang balm sa aking sugatan na puso. Ito ang pamilya ko. Hindi ang mga mayayaman at mapagkunwari na tao sa mansyon, kundi ang mga simpleng tao sa Ipiranga na handang umalalay sa akin. Nagsimula ang bagong buhay. Si Gabriel, na dating sanay sa mga suit at tie, ay nagsuot na ngayon ng t-shirt at shorts. Nagtutulungan kami sa paglilinis ng bahay. Siya ang nag-aayos ng bubong. Ako ang naglilinis ng mga lumang kagamitan. Nagluto siya ng adobo, ang paborito kong luto. Bagamat hindi ganoon kasarap tulad ng luto ko, naramdaman ko ang pagmamahal sa bawat kagat. "Masarap, anak," sabi ko at ngumiti. "Talaga, ma? Sige, araw-araw na lang akong magluluto para sa'yo." Sa gabi, umupo kami sa aming maliit na balkonahe. Ang ilaw ng buwan ay maliwanag. Ang hangin ay sariwa. "Mama, pasensya na sa lahat. Hindi ko alam kung paano ako nabulag ng pera at kapangyarihan." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Anak, ang mahalaga, nakita mo ang katotohanan. Hindi pa huli ang lahat." "Pero mama, ang lahat ng ginawa ko sa'yo, ang lahat ng sakit na naramdaman mo, anak, tapos na yon. Ang mahalaga, narito ka na. Narito ka sa akin." Niyakap niya ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. "Mama, nangangako ako. Hindi na kita iiwan. Hindi na kita pababayaan." "Alam ko, anak. Alam ko." Ang mga luha ay dumaloy sa aking mga mata. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa ay naglaho. Ang tanging nanatili ay ang pagmamahal ng aking anak. At sa bawat araw na lumipas, lalong lumalim ang aming pagmamahalan. Ang aming bahay ay puno ng tawa. Ang aming hardin ay puno ng kulay. Ang aming puso ay puno ng pag-asa. Napakasaya ng bawat umaga sa Ipiranga. Ang tunog ng mga manok, ang amoy ng bagong lutong kape, ang nangiti ni Mama. Hindi ko na hinahanap ang ingay ng traffic sa syudad. Hindi ko na hinahanap ang pressure ng board of directors. Ang tanging hinahanap ko ay ang kapayapaan. At natagpuan ko ito sa Ipiranga. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang maliit na hardware store sa bayan. Isang simpleng trabaho, pero masaya ako. Nakikipag-usap ako sa mga tao
nakikipagbiruan. Tinutulungan ko sila sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga dating kasamahan ko, ang mga dating kaibigan, ay nagulat. Si Gabriel Lopez, nagtatrabaho sa hardware store? Hindi ako makapaniwala. Pero wala akong pakialam. Ang kanilang paghuhusga ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngiti ni Mama at ang kapayapaan sa aking puso. Tuwing gabi, umuupo kami ni Mama sa aming munting sala. Nagkukwentuhan kami tungkol sa mga pangyayari sa araw, tungkol sa mga alaala sa nakaraan. Mama, naalala mo pa ba noong bata ako? Palagi akong nagtatago sa ilalim ng kama kapag may kulog. Napangiti siya. Oo naman anak, natatakot ka kasi sa kulog. Kaya palagi kitang kinakantahan ng lullaby. Mama, pasensya na ulit. Anak, ilang beses mo pa bang sasabihin, yan, ayos na yon. Pero mama, ang lahat ng sakit na naramdaman mo. Anak, sabi niya, at hinawakan ng aking kamay. Ang lahat ng sakit ay naglaho na. Ang tanging nanatili ay ang pagmamahal. Ang pagmamahal mo sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang mga salita ay parang isang gamot sa aking sugatan na puso. Pero mama, paano mo ako napatawad? Anak, wala namang magulang na kayang magtanim ng galit sa kanilang anak. Mahal na mahal kita, Gabriel, kahit ano pa ang mangyari. Naiyak ako. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng sakit ay lumabas sa aking katawan. Salamat, Mama. Salamat sa lahat. Patuloy ang aming pagpapagaling. Hindi madali. May mga araw na bumabalik ang mga alaala. May mga araw na bumabalik ang sakit. Pero magkasama kami. Magkasama naming hinaharap ang bawat hamon. Isang araw, habang nag-aalmusal kami, binuksan ni Mama ang isang lumang dyaryo. Ang dyaryo ay naglalaman ng balita tungkol kay Sophie. Nakakulong na siya. Nahatulan na. Tiningnan ako ni Mama. Anak, ayos ka lang ba? Oo ma, ayos lang ako. Wala na akong nararamdaman. Hindi ko na naramdaman ang galit. Hindi ko na naramdaman ang puot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kapayapaan at ang pagmamahal. Ang pagmamahal na natagpuan ko sa Ipiranga. Kasama si Mama. Mama, may ipagtatapat lang ako, sabi ko, at yumuko. Ano yon anak? Mama, may lumang lupain tayo sa Ipiranga, yung dating pagmamay-ari ni Lolo. May gusto akong gawin doon. Anong gusto mong gawin, anak? Gusto kong gumawa ng isang maliit na community center para sa mga matatanda, para may lugar sila na pagtitipunan, para hindi sila malungkot, para magkaroon sila ng pamilya. Napangiti si Mama, isang matamis ng ngiti. Anak, napakaganda ng ideya mo. Gusto kong ibalik ang lahat ng kabutihan na ginawa mo sa akin. Gusto kong ibalik ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Gusto kong ipakita sa iyo na natuto ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi na kailangan, anak. Ang mahalaga, narito ka. At mahal mo ako. Ngunit alam ko sa aking puso, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong patunayan sa kanya at sa aking sarili na nagbago na ako. Isang araw, habang nagdidilig ako ng halaman sa labas ng aming bahay, may humintong itim na sasakyan sa harap. Napakagara. Ang salamin ay tinted, kaya hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Bumaba ang bintana. At doon, nakita ko ang mukha ni Mr. Ricardo de la Cruz, ang dati kong business partner, ang dati kong kaibigan. Gabriel, ikaw ba yan? Tanong niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Nakasuit at tie pa rin siya. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng stress. Rick? Sagot ko at ngumiti. Kumusta ka? Ako? Ayos lang. Pero ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito? At bakit ka nagdidilig ng halaman? Napatawa ako. Nag-resign na ako, Rick.
At narito ako para alagaan si Mama. Lumabas siya ng sasakyan. Tiningnan niya ang aming munting bahay. Tiningnan niya ang aking suot, ang aking lumang t-shirt at shorts. Hindi ako makapaniwala. Ang Gabriel Lopez na CEO, ngayon ay hardinero? Hindi ako hardinero, Rick. Anak ako. At mas masaya ako ngayon. Di umiling siya. Hindi ko maintindihan. Bakit mo iniwan ang lahat? Ang Lopez Group of Companies, ang milyon-milyong pera. Rick, ang pera ay hindi lahat. Ang pamilya ang lahat. Natutunan ko yan sa pinakamahirap na paraan. Natahimik siya. Tiningnan niya ako ng matagal. Mukhang nagbago ka nga, Gabriel. Oo, Rick. Sana ikaw din. Nagkwentuhan kami ng matagal. Tungkol sa buhay. Tungkol sa mga desisyon. Tungkol sa mga pagkakamali. Sinabi niya sa akin ang mga balita tungkol sa Lopez Group of Companies. Nagkaproblema. Ang kapalit ko, hindi raw ganoon kagaling. Ngumiti lang ako. Hindi ko na naramdaman ang pagkainggit. Hindi ko na naramdaman ang pagnanais na bumalik. Rick, bakit hindi ka muna magpahinga? Uminom tayo ng kape sa loob. Sige, sabi niya at sumunod sa akin. Nasa loob si Mama. Nanonood ng TV. Mama, may bisita tayo. Si Rick. Ngumiti si Mama kay Rick. Magandang umaga, iho. Nagulat si Rick. Aling Marlene, ayos na po kayo? Salamat sa Diyos, iho. Ayos na ako. At kasama ko na ang anak ko. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Ito ang pamilya ko. Ito ang mundo ko. Habang nagkakape kami, binuksan ni Rick ang balita tungkol kay Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang babaeng yan. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin yan. Rick, tapos na yon. Nakuha na niya ang kanyang nararapat. Sabi ko, pero Gabriel, dapat mas galit ka. Sinaktan niya ang mama mo. Sinira niya ang buhay mo. Rick, natutunan ko na ang galit ay hindi nakakatulong. Ang mahalaga ay ang pagpapatawad at ang paghilom. Tiningnan ako ni Rick. Napakalaki ng pinagbago mo. Oo, Rick. Sana ikaw din. Pagkatapos ng ilang oras, umalis si Rick. Bago siya umalis, kinamayan niya ako. Gabriel, salamat. Sa pagkakataong ito, ako ang marami nalaman sa'yo. Ngumiti ako. Ilang araw pagkaraan, may narinig akong balita. Si Rick, nag-resign na sa kanyang trabaho. Nagpunta siya sa probinsya, nagbukas ng isang maliit na negosyo, at nag-umpisa ng isang bagong buhay. Napakasaya ko. Hindi lang ako ang nagbago, kundi pati ang mga tao sa paligid ko. Patuloy akong nagtatrabaho sa hardware store. Patuloy akong tumutulong sa mga kapitbahay. At patuloy akong nagmamahal sa mama ko. Ang lumang lupain ni Lolo. Unti-unti, ginagawa ko na itong community center para sa mga matatanda, para sa mga bata, para sa lahat ng nangangailangan ng pamilya. Isang hapon, habang naglilinis ako sa community center, lumapit si Mama sa akin. Ang kanyang mukha ay medyo maputla. Anak, may gusto lang akong sabihin sa iyo. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Anak, may gusto lang akong sabihin sa iyo. Ang mga salita ko ay mahina. Naramdaman ko ang paghina ng aking katawan, pero ang aking puso ay payapa. Ano yon, Mama? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Anak, masaya ako. Napakasaya ko. Ang lahat ng pangarap ko, natupad na. Mama, huwag kang magsalita ng ganyan. Magiging maayos ang lahat. Umiling ako. Anak, alam kong malapit na, pero huwag kang mag-alala. Payapa ako. Mama, anak, ang tanging gusto ko ay makita kang masaya. Makitang buo ka ulit. At nakita ko na, natagpuan mo na ang iyong sarili. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay lumuluha.
Mama, huwag mo akong iwan. Hindi kita iiwan, anak. Palagi akong narito. Sa puso mo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang huling yakap, ang huling alaala, ang amoy ng kanyang balat, ang init ng kanyang katawan, ang lahat ay tumatak sa aking puso. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din kita, Mama. Naramdaman ko ang pagod na matagal ko nang pinipigilan. Pinikit ko ang aking mga mata at sa aking pagpikit, nakita ko si Ben. Nakikita ko ang aming munting bahay sa Ipiranga. Nakikita ko ang lahat ng aming alaala. Masaya ako. Payapa ako. Ang aking anak. Ayos na siya, Gabriel. Naramdaman ko ang paglamig ng kanyang kamay, ang paghina ng kanyang pulso. Mama, Mama, huwag kang magbiro. Pero huli na, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang muka ay payapa. Ang kanyang ngiti ay nanatili. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naiyak ako. Ang lahat ng sakit na naramdaman ko, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng pagmamahal, lahat ay lumabas sa aking katawan. Mama, ang langit ay umiyak kasama ko. Napakabigat ng pagkawala ni Mama. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang kapayapaan na iniwan niya sa akin, ang kanyang huling mga salita, ang kanyang huling yakap. Ang lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Inilibing namin si Mama sa lumang sementeryo sa Ipiranga, sa tabi ni Papa. Ang lahat ng kapitbahay ay naroon, ang lahat ay umiiyak, ngunit ang lahat ay nagbigay ng suporta. Gabriel, nandito lang kami, sabi ni Aling Nena. Huwag kang mag-alala, iho. Palagi naming babantayan ang mama mo, sabi ni Mang Kiko. Umuwi ako sa aming bahay. Tahimik, masyadong tahimik. Ngunit hindi ako nag-iisa. Naramdaman ko ang presensya ni Mama sa bawat sulok ng bahay, sa bawat alaala, sa bawat tibok ng aking puso. Patuloy akong nagtatrabaho sa hardware store. Patuloy kong ginagawa ang community center para sa kanya, para sa aking mama. Isang araw, habang nakaupo ako sa lumang bench sa harap ng bahay, nakita ko ang paglubog ng araw. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Ang mga kapitbahay ay nagkukwentuhan. Ang lahat ay payapa. Kinuha ko ang lumang litrato namin ni Mama. Ang litrato namin sa Ipiranga. Nakangiti kaming dalawa. Mama, natupad na ang pangarap mo. Masaya na ako. Buo na ako. Natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, sa pamilya, at sa kapayapaan sa aking puso. Ang Ipiranga. Ito ang aking tahanan. Ito ang aking bagong simula. At ito ang aking walang hanggang pagmamahal